Kwentuhan with Tito EJ. Mga kwentong tatawa, iiyak at titigil ang mundo mo. Tara, kwentuhan tayo. Ang jowang dalawa ang identity. Dear Tito EJ, ako nga pala si Nina, 26 years old, isang HR specialist sa isang malaking kumpanya dito sa Ortigas. Ang love life ko? Dati, boring. Ngayon, parang pelikula. Dahil sa lalaking may dalawang mukha at hindi ko alam kung paano ko siya pakikisamahan. Monday morning, Tito EJ, late na ako papasok. Wala akong ayos, nakasuot lang ng oversized blazer at may hawak na half-eaten pandesal habang patakbong sumakay ng elevator. Pagpasok ko, may isang lalaking nakatayo sa sulok. Nakasuot ng itim na suit, mukhang presko kahit halatang kakagising lang. Maputi, matangkad, at mukhang anak mayaman. At dahil wala akong pake, sinubo ko yung natitirang pandesal sa bibig ko habang nagmamadaling ayusin ang ID ko. Kaso Tito EJ, napaatsing ako. At hindi lang basta atsing, lumipad ang mumong ng pandesal ko papunta sa mukha ng lalaki. Oh my God! Napatigil siya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mumu sa pisngi niya at tumingin sa akin na parang gusto kong ipakulong. Napakurap ako. Sorry po. Di siya nagsalita. Tumingin lang siya ng masama tapos diretsong lumabas ng elevator. Tito EJ, gusto kong kainin ng lupa. Pero ang hindi ko alam, siya pala ang bagong CEO ng kumpanya namin. At ang mas malala, siya ang tinapunan ko ng mumu. Pagdating ko sa office, nagkakagulo ang lahat. Si Sir Sander na daw yung bagong CEO natin. Bulong ng isa kong office mate. Napakurap ako. Si Sir sino? Sabay bumukas ang pinto ng opisina namin at pumasok ang lalaking sinabugan ko ng mumu. Damn, Tito EJ. Napasigaw ang kaluluwa ko. Lahat ng empleyado parang natakot sa presence niya. Mukhang seryoso at walang emosyon si Sir Sander. At dahil malas ako sa buhay, ako ang unang tinawag niya. Nina, sa office ko, now. Lahat ng office mates ko parang nanalangin na ng dasal para sa kaluluwa ko. Ako naman, gusto ko na lang mag-resign on the spot, pero wala akong nagawa. Sumunod ako sa kanya at nung nasa loob na ako ng opisina niya, Tito EJ, ibang klase tong si Sir Sander. May 3 options ka, seryoso niyang sabi. Una, mag-resign ka ngayon din. Pucha agad-agad. Pangalawa, mag-apologize ka sa harap ng buong kumpanya. Uy, grabe naman. Pangatlo, bigla siyang ngumiti ng masama. Pagsilbihan mo ako bilang personal assistant ko sa loob ng 3 buwan. Napalunok ako. Sir, anong klaseng pagsisilbi? Napatingin siya sa akin tapos biglang nag-smirk. Kalma ka lang. Wala akong balak paglaruan ka. Gusto ko lang may tagabili ng kape at taga-ayos ng schedule ko. At tumayo siya at lumapit sa akin. Para rin makabawi ako sa ginawa mong pambabastos sa mukha ko. Tito EJ, nasa pelikula ba ako? Pero dahil walang choice, napa-oo ako. Araw-araw sumasakit ang ulo ko kay Sir Sander. Sa office parang demonyo siya. Late ka ng 2 minuto, ikat natin ang lunch break mo. Bakit hindi iced ang kape ko? Sinabi ko bang gusto ko ng hot coffee? Nina, bakit ang pangit ang handwriting mo sa notes? Turuan kita. Pero sa labas ng office, iba siya. Kapag nasa labas kami ng trabaho, parang boyfriend ko siya. One time, may office party kami. Dahil wala akong kasama, umupo ako sa isang sulok. Pero maya-maya dumating siya, umupo sa tabi ko at tinabihan ako ng alak. Huwag kang magmukhang kawawa, Nina, bulong niya.
Nagulat ako. Ha? Ngumiti siya. Hindi bagay sa'yo yan. Napakurap ako. Tito EJ, bakit ang gwapo niya kapag nagiging sweet? At ang mas nakakainis, nakakaramdam na ako ng hindi dapat. Pagkailipas ng ilang linggo, naging mas malapit kami. Hanggang sa isang gabi, nagkayayaan kaming uminom ng mga office mates namin. At nung medyo tipsy na ako, naramdaman ko may humawak sa kamay ko. Siya, si Sir Sander. Nina, bulong niya. Napatingin ako. Sir? Bigla siyang tumawa. Sir ka pa rin kung makatawag. Napangiti ako. Anong dapat kong itawag? Lumapit siya. Tawagin mo kong Sander. Tito EJ, nasa K-drama ba ako? At bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako. Wala na. Wasak na ang puso kong nahulog sa CEO ko. Akala ko love story na ito. Akala ko si Sander na talaga. Pero may isang gabi, habang nagbabrowse ako sa Facebook, may nakita akong picture niya. Nakaakbay sa isang babae at may caption na, "With my fiancé. Counting the days till we say I do." Napatayo ako. Ano to? Dalawa ba talaga kami pagkatao niya? Dalawa ba talaga ang pagkatao niya? Mahal niya ba ako? O nilalaro lang niya ako? At doon nagsimula ang mas matinding kwento. Itutuloy ko pa ba ang kwento, guys? Dito sa Kwentuhan with Tito EJ. Alright. Tuloy natin. Kung sa tingin mo, natapos na ang kwento ko, mali ka. Dahil sa isang gabi lang, parang nasagasaan ako ng tren. Nalaman kong ang lalaking nagpapakilig sa akin, may fiancé pala. At ang mas malala, papakasal na sila. Tito EJ, ano to? Hindi ko kinaya. Nakita ko ang Facebook post, muntik ko ng iba to ang cellphone ko sa pader. Pero bago ako maghurumantado, nag-decide ako mag-research. Sino ba yung babae? At Tito EJ, pagtingin ko sa profile niya, mas nakakagulat ang natuklasan ko. Fiancé niya pala si Camille Montenegro, ang anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Anak ng boss ko ang fiancé niya. Kaya pala hindi siya pwedeng mahulog sa akin. Kaya pala minsan parang pinipigilan niya sarili niya. Pero kung totoo ngang engaged siya, bakit niya pa ako pinapatibok? Bakit niya pa pinapatibok ang puso ko? Bakit niya pa ako hinalikan? Bakit siya nandito ngayon sa tapat ng bahay ko? Nang kumatok siya sa pinto ko, gusto kong hindi buksan. Pero gago ako, Tito EJ. Kaya pagbukas ko, nandun siya. Nakatayo. Basang-basa ng ulan. At may hawak na paper bag. Sander? Sabi ko, habang pinipilit na wag siyang sigawan. Tanggapin mo to, inabot niya sa akin, yung paper bag. Napakunot ang noo ko. Ano to? Nag-iwas siya ng tingin. Payong. Payong? Nag-effort siyang pumunta dito para bigyan ako ng payong? Sander, lumapit ako sa kanya. Bakit mo ako binigyan ng payong? Napatingin siya sa akin. Tapos si TJ, bigla siyang humakbang palapit. At sa isang iglap, niyakap niya ako. Higpit na higpit. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya kaya sabihin. Nina, bulong niya. Napapikit ako. Nina, bumitaw ka na sa akin. Shit, ano to? Korean drama? Ano ibig mong sabihin? Bulong ko. Dahan-dahan siyang lumayo sa akin. At sa pinakamalumanay na boses, sinabi niya, kasi kahit anong gawin ko, hindi kita pwedeng mahalin.
Tito EJ, ano to? Bakit parang nasaktan ako ng suntok sa puso? At bago pa ako makapagsalita, humakbang siya palayo. Dahan-dahan papalayo sa akin. At sa huling pagkakataon lumingon siya. At kahit anong gawin mo, Nina, dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa bulsa niya. Hindi rin kita kayang iwan. Boom! Sabog ang puso ko, Tito EJ. At dun ko na-realize, hindi siya lang may dalawang identity. Ako rin. Dahil kahit galit ako sa kanya, mahal ko na siya. Sa gabing iniwan ako ni Sander, nagdesisyon ako. Hindi ako magiging mahina, hindi ako magiging martir. Lalaban ako at sisiguraduhin kong hindi lang siya ang may huling salita. Ako rin. Kinabukasan hindi ako pumasok sa trabaho kasi Tito EJ hindi ko kaya. Alam mo yung feeling na parang may malaking butas sa dibdib mo? Yung kahit anong gawin mo parang hindi mo mahanap yung sarili mo. Yung ako. Pero sa gitna ng pag-emote ko, may dumating na isang message galing kay Camille, fiancé ni Sander. At ang message niya, pwede ba tayo magkita? Ano to, Tito EJ? Hindi ko kinaya. Nagkita kami sa isang cafe. Pagpasok ko, nakita ko siya agad. Nakaupo, mukhang composed. Parang hindi threatened sa akin. Pero habang naglalakad ako papunta sa kanya, biglang bumalik sa akin ang realization. Ako lang ang kabit dito. Siya ang legal. Siya ang pakakasalan. At ako, tagapagbigay ng thrill sa buhay ni Sander. Pero dahil buo na ang loob ko, umupo ako sa harap niya at tinignan siya ng diretso. Nina, salamat at nagpunta ka, bulong niya. Hindi ako sumagot. Diretso siyang tumingin sa akin. Alam mo bang matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo ni Sander? Napalunok ako. Alam mo na? Ngumiti siya. Alam ko. At hindi ako galit. Ha? Hindi siya galit? Napatigil ako. Bakit parang hindi ito yung script na ina-expect ko? Napatingin siya sa labas ng cafe. Hindi ko minahal si Sander, Nina. Bulong niya. Napatigil ako. Ano? Napangiti siya. Nina, kasal na lang hinihintay namin pero ni isang beses hindi niya ako nagawang mahalin. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. Alam kong hindi kakabit, bulong niya. Kumunot noo ko. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga siya. Totoo ngang engaged kami pero hindi ko sa jowa. Hindi niya ako mahal, hindi ko rin siya mahal. Ang totoo niyan. Lumingin siya sa paligid bago tumingin sa akin. Business deal lang ang kasal namin. Boom! Tito EJ, nasaan ang tumpak na opinion ko sa buhay? Pagkatapos ng usapan namin ni Camille, agad akong pumunta sa kondo ni Sander. Nung binuksan niya ang pinto, nagulat siya. Hindi ko siya hinaya makapagsalita. Hinalikan ko siya. Matagal. Mas matindi pa sa lahat ng halikan na napanood mo sa K-drama. At nung bumitaw ako, hinawakan ko ang mukha niya. Ikaw ang pumili, Sander, bulong ko. Tayo o ang negosyong pinapakasalan mo? Tumingin siya sa akin. Dahan-dahan siyang ngumiti. At sa pinakahuling pagkakataon, sinalubong niya ang halik ko. At Tito EJ, doon ko nalaman ako ang pinili niya. Kami ang nagkatuluyan at ang kasal niya, kanselado. Bumpanes! 2 taon nang lumipas, kasama ko si Sander ngayon sa isang beach sa Palawan. Masaya, malaya, at sa huling pagkakataon, habang hawak niya ang kamay ko, napangiti siya. Alam mo, Nina, bulong niya. Ano? Bulong ko rin. Ang buhay ko dati, parang puro pirma lang sa papel.
Napatingin ako sa kanya. Pero bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako sa noo at ngumiti. Pero nung dumating ka, saka lang nagkaroon ng kwento. The end. Once again, this is Kwentuhan with Tito EJ. Mga kwentong tatawa, iiyak, at titigil ang mundo mo. Thank you for listening. I'll see you next time.